Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 19, 2025, Martes, at ating pong ginugunita ngayon ang kapisahan ni San Ezekiel Moreno, isang obispo. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ng Mga Hukom, chapter 6, verses 11 to 24. Noong mga araw na iyon, dumating sa Ofra ang anghel ng Panginoon at naupo sa ilalim ng puno ng ensinan ni Joas na kabilang sa lipi ni Abizer. Si Gideon, anak ni Joas, ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang paggiik at baka siya makita ng mga Madyanita. Nilapitan siya ng anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, "Sumasa iyo ang Panginoon, matapang na bayani." Sumagot si Gideon, "Bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin ang Panginoon? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon tulad noong ialis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno, ayon na rin sa kwento nila sa amin? Kami pinabayaan na ng Panginoon. Kung hindi ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga Madyanitang ito?" Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel." Sumagot si Gideon, "Paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakamahina sa amin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Lulupigin mo ang mga Madyanitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao." Sumagot si Gideon, "Kung ako, Panginoon, ay talagang kalugod-lugod sa iyo, bigyan ninyo ako ng palatandaang kayo nga ang nag-uutos sa akin. Huwag muna kayong umalis at hainan ko kayo ng pagkaing handog." "Hihintayin kita," sagot ng Panginoon. Lumakad na nga si Gideon, nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na harinang walang libadura. Pagkaluto, inilagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ng Panginoon sa ilalim ng punong ensina. Sinabi sa kanya ng anghel, "Ipatong mo sa malaking batong iyan ang karne at ang tinapay. Pagkatapos busan mo ng sabaw." Gayon nga ang ginawa ni Gideon. Ang pagkain ay sinaling ng anghel sa pamamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog. At biglang nawala ang anghel. Noon naniwala si Gideon na ang anghel nga ng Panginoon ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at nanginginig na nagsalita, "Diyos ko, nakita ko ng mukhaan ang anghel ng Panginoon." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag kang matakot, hindi ka maaano." At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar na tinawag niyang, "Ang Panginoon ay kapayapaan, Panginoon, Salom." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat, at sa araw na ito ay panibagong katauhan ang atin pong nakilala sa pamamagitan ng pahayag ng Aklat ng Mga Hukom. Ito ay si Gideon na pinili ng Panginoon para maging isa sa mga hukom o mga tagapagtanggol ng Israel para laban sa mga banyaga o mga mananakop. At dito maganda po makita natin yung kababaang loob ni Gideon at ganun din yung paraan ng pagpili ng Diyos. No? Kasi sabi nga dito, siya ay mula sa pinakamaliit na lahi ni Manases at sa lahing ito, siya naman ang pinakamahina. No? Yun ang kanyang pagtingin. Pero siya ay pinili ng Diyos. Siguro no, sa iba pang mga lahi na po pwedeng ituring na mas malalaki, mas malalakas, pero mula dito sa isang mahina, maliit na lahi ay pumili ang Diyos ng isang hukom. So, ito po yung isang magandang mapagnilayan natin. No? Kasi sa lahat talaga, no? Sa mga lumipas na mga tauhan,
hindi pumipili ang Diyos na ang tingin sa sarili ay malakas na. O kaya ang tingin ng mga tao ay ito ang nararapat dahil malakas siya, makapangyarihan, matapang. Kundi ang pinipili ng Panginoon ay kung sino pa yung itinuturing na mahina, iyon ang kanyang pinalalakas. Dahil doon sa kahinaang iyon, ang mas nakikita, walang iba kundi ang pagkilos ng Diyos. Kaya tandaan po natin, no? Panatilihin nawa natin sa harapan ng Diyos, maging sa harap ng mga tao na hindi tayo dapat magmalaki o ipagmalaki natin ang ating mga sarili na tayo ang nararapat dahil sa mga ganitong qualifications. Kundi tayo ay nagiging karapat-dapat dahil sa Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.